Hallelujah. So tayo po ay manalangin. O Diyos, aming Ama, kami ay nilikha mo nung nasa sinapupunan pa kami ng aming ina. At kami muling nilikha mo nung kami ay maborn again. Kaya 2 kapanganakan at 2 pagkalikha, sapagkat nais mo, Ama, na ikaw ay maluwalhati at ikay maparangalan sa pamamagitan ng isang uri ng buhay na katulad ng sa iyong anak. At ito ay makita sa amin. Kaya sa kapangyarihan ng iyong Espiritu, puspusin mo kami ng kapangyarihan at maluwalhati ang banal at dakila mong pangalan sa pangalan ni Jesus, at ang lahat ay nagsabi ng Amen. Ang una pong mensahe ngayong first service, unfailing love. Sa second service, my offering. At atin pong uunawaing mabuti kung paano natin mararanasan ang kahindik-hindik na supernatural na pagsama sa atin ng Diyos. Huwag kang mabubuhay na hindi mo kasama ang Diyos. Please. Huwag kang gagawa ng anumang bagay na hindi mo kasama ang Diyos. Please. Huwag kang lalabas ng iyong bahay na hindi mo kasama ang Diyos. Please. Hindi po ito utos, ito po ay isang pakiusap. Sapagkat napakahalaga po na ating maunawaan kung gaano dapat natin sinasamba ang Panginoon. Pansinin po natin na sinabi mismo ni Satanas, sambahin mo ako. Si Jesucristo ang kanyang hinamon. Ibibigay ko sa iyo ang karangyaan ng buong daigdig. Ngunit natin pong unawain na ang dakilang utos ay sambahin ang Diyos. Amen? At ang Diyos ang may-ari ng lahat ng kanyang likha, hindi si Satanas. Kaya ang ibibigay ni Satanas ay yung galing sa sanlibutan. Ang ibibigay ng Diyos ay yung kayamanang walang kasamang bagabag. Kaya tunawain nating mabuti, kilalanin natin ang ating buhay na relasyon sa Diyos. Kapag hindi ka masigla sa pagdalo ng gawain, iisa ang alam ko kapag ang isang Kristiyano hindi masigla sa kanyang pagdalo. Una, nabibigatan siya sa kanyang mga suliranin. At isang taong mabigat sa kanya ang suliranin ay magiging kritiko. At ang isang taong kritiko ay hindi kalulugdan ng Diyos. Sapagkat ang ating katungkulan ay ibigin ang lahat ng tao. At ang katungkulan natin sa isa't isa bilang mga anak ng Diyos, magpanalanginan tayo. Hindi maghatulan. Kaya't kung tayo po'y lalakad sa katotohanan, ang sabi po ng Psalms 112, verse 1, napakahalaga po nitong 2 gawain. Pero lalalim po tayo sa ating buhay na pakikipag-ibigan sa Diyos. Unahin mo itong gawain ito. Praise ye the Lord, blessed is the man that feareth the Lord. Yun po ang kailangang paunlarin natin sa ating buhay. At atin pong unawaing mabuti na ikaw ay magiging malinis. At kailangan tayo mabuhay na laging malinis. At paano tayo magiging malinis? Matakot sa Panginoon. Sa Psalms 19 verse 9, ipakikita ko po kung bakit malinis ang may takot sa Panginoon. The fear of the Lord is clean. So ang may takot sa Panginoon ay malinis. Amen po ba? The fear of the Lord is clean, enduring forever.
yung kalinisang yun na ating natanggap dahil sa tayo may takot sa Panginoon, yun po'y magpapatuloy habang tayo ay nabubuhay. Enduring forever. Matibay at matatag magpakailanman. Sa Proverbs 1:7, the fear of the Lord is clean. The fear of the Lord is the beginning of knowledge, of wisdom. Fools despise wisdom and instruction. So the fools are those people who don't fear the Lord. Ang mga hangal po ay yung mga taong hindi natatakot sa Panginoon o walang takot sa Panginoon. At ang mga may takot sa Panginoon ay tumatanggap ng karunungan. Ano po ang ibig sabihin ng tumatanggap ng karunungan ang may takot sa Panginoon? The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Sa Psalms 119:11, saan galing ang wisdom? Saan galing ang karunungan? Thy word have I hid in mine heart, that I might not sin against thee. So kung ang salita po ng Diyos ay, do not possess the word of God, let the word of God possess you. Huwag mong hangarin na ang salita ng Diyos ay iyong kamtin. Hangarin mo na ang salita ng Diyos ang kumamit sa iyo. Let the word of God possess you. Ano po ang ibig sabihin that the word of God is possessing me? I am possessed by the word of God. Na hindi ako mabubuhay kung wala ang salita ng Diyos. So pinagyaman ko ang iyong salita sa aking puso upang hindi ako magkasala sa iyo. So to maintain a clean life, because it is only through a clean life that the Holy Spirit can do freely. At paano po magkakaroon ng malinis na buhay? By means of the fear of the Lord. Napakaganda po ng salita ng Diyos. And then ibalik po natin sa Psalms 112 verse 1 ulit at yung ikalawang bahagi na gawain natin sapagkat ito po'y timbang. This is balance. Praise ye the Lord, blessed is the man. So maligaya, pinagpala, napakapalad ng isang tao na may takot sa Panginoon. At ang may takot sa Panginoon ay naliligayahan that delighted greatly in His commandments. Na nasisiyahan at naliligayahan sa mga utos ng Panginoon. Atin pong unawaing mabuti. Delight thyself in the Lord and He shall give you the desires of your heart. Hindi ka po ma-i-stress. At ang stress po ang dahilan ng maraming sakit. Kapag ikay maligaya sa Panginoon at ang pagpapakaligaya sa Panginoon ay sa pamamagitan ng kanyang mga utos. Ako'y lungkot na lungkot kahapon nung ako'y nasa mall. Sabi ko, Diyos ko, mamamatay po itong mga kasalubong ko. Napakatataba, unay tiyan pag lumalakad. At hindi po lahat ng may diabetes ay mataba, marami rin pong payat na may diabetes at ang dahilan ng diabetes ay stress. Kaya napakahalaga pong ating unawain. Idalangin natin ang isa't isa na walang isa man sa ating magkasakit. Kaya nga ang laging sinasabi ko sa aking katawan na yung mga stress hormones ay laging i-release ng kapangyarihan ng Diyos because these stress hormones, dahil hindi pwedeng hindi tayo ma-stress every day. At ang isa sa major stress hormone ay cortisol. And these three major hormones sa ating katawan ang nagre-regulate ng sugar at ng fat. Para ito po ay kaniyang akayin patungo sa body cell para iiwas sa bloodstream. Kaya inuutusan ko yung hormones sa aking katawan in the mighty name of Jesus. You three hormones, regulate the sugar intake of my body. Regulate the fatty acid that intake of my body. Regulate it and direct it to the cell of my
physical body. It is always in truths. Laging sa katotohanan po that there will be liberty. If you know the truths, then the truth will set you free. Kaya kailangan po na tayo ay malusog sa katawan, malusog sa espiritu, malusog sa katawan, at malusog sa pananalapi. Kaya wag mong gagawin Diyos ang pera, at wag mong gagawin Diyos ang iyong negosyo. Hayaan natin ang Diyos at siyang masunod sa ating buhay. At isusunod niya at bubuntot sa atin ang kanyang kabutihan. Psalms 23 verse 6. For surely goodness and loving kindness themselves shall pursue me all the rest of my life. Ang sabi po ng hari, command your loving kindness in the daytime and command your song in the nighttime. Ano po ang ibig sabihin? Mabubuhay lamang po ako ay sa iyong mapagmahal na kabaitan. Mabubuhay lamang po ako ay sa pamamagitan ng iyong awitin. Kaya ang sabi po ng Salmo, sing a new song unto the Lord. Kaya kung hindi ka umaawit sa Diyos, pangarapin mo na ikaw ay umawit sa Diyos. It is worship. Laging ang pagsamba po ang tinitingnan ng Panginoon. Go back to your first love, and this is worship. Kaya tatlong bagay po ang nais kong inyong maunawan. Una, roots, mga ugat. Pangalawa, spring, bukal. Pangatlo, clouds. Hindi po ninyo ito makakalimutan. Kapag ikaw po'y naging maalab sa pagsamba at pakikipag-ibigan sa Diyos, hindi mo po ito makakalimutan sapagkat uunlad ang iyong pananampalataya. Sisigla ang iyong tiwala sa Diyos. At makikita mo na ang pagkalugi ay pagkalugi lang. Nalugi po ang ministeryo dahil humakbang ako sa gawain noong 2005 in 3 months or 4 months. Nagbayad ako ng 700,000. Pero lahat po yun ay nabayaran ko before the end of that year in 2005. Ang Diyos po ay napakabuti sapagkat ang kanyang sinasamahan ay yung matatapang, hindi po duwag. Ulitin kong muli, mahal niya ang mga duwag pero ang sinasamahan niya ay ang matatapang. Ulitin kong muli, ang sinasamahan ng Diyos ay ang matatapang. Because it is only the violent that shall take the kingdom of heaven by force. Amen? Kaya nga unawain mong mabuti, magikang matapang. Manindigan ka sa salita ng Diyos. Ang sabi ng Diyos kay Joshua, take courage. Do not be dismayed. Do not be afraid. Magkaroon ka ng lakas ng loob. Huwag kang masindak. Huwag kang matakot. Sikapin mong gawin ang aking salita at ang iyong landas ay magiging maunlad at masusumpungan mo at makararating ka sa mabuting tagumpay. Saan ang daan ng kaunlaran at mabuting tagumpay? Sa pagsasagawa ng salita ng Diyos. Kaya po ating unawain. Ano ang mangyayari? Ano ang mangyayari kapag ikaw, kaya ito po ang aking pinauunlad. Pinauunlad ko sa aking buhay sapagkat ang sabi po ng Proverbs 13:22, makinig kayong mabuti. Napakahalaga sa Diyos ng inheritance, kailangang meron po tayong iiwang pamana sa ating mga apo. Hello? Amen. So atin pong pansinin, a good man, sabay-sabay, a good man, leaveth an inheritance to his children's children. And the wealth of the sinner is laid up for the just. So kailangan po na ikaw muna ay maging good person. Hindi po ito sa kaligtasan, ito po ay after salvation. So kailangan kayo mabuting tao. Hindi mo pang hihinayangan ng pera. Pag naghihinayang ka pa rin sa pera, hindi ka pa rin mabuting tao.
Hello? Amen? Ako'y nagugulat doon sa iba, nagkaroon lang ng kaunting lupa ay nakikipag-away na. Kami pong mag-asawa, idinudonate namin ang lupa. A good man leaveth an inheritance to his children's children, and the wealth of the sinner is laid up for the just. Kaya pag inibig mo po ang Diyos, hindi ho pwedeng hindi mo sambahin ang Diyos. Amen po ba? Ang magiging pagtingin mo sa pera ay alipin, hindi Panginoon. So, kapag naaalala ko yung mga minana namin, ang ilan ay galing sa tatay at nanay ko at ang ilan, mga 20 hektarya po yun, galing naman sa tatay at nanay ng aking asawa. At ang bilin ng aking biyanan at ng aking lolo, huwag na huwag kayong magbebenta ng inyong mana. At sa Biblia rin po, sinabot yung kapirasong lupa, hindi niya ipinagbili kahit kay Haring Ahab. Dagdagan niyo pa. Yun po ang prinsipyo ng Biblia. Para ang kaapu-apuhan ay maaalaala ang Diyos na ang Diyos ay tapat sa kanyang mga ninuno. Kaya sa tuwing pupunta ako sa sementeryo, naaalala ko na ang aking lolo at lola na naging mabait sa akin nung ako ay bata pat lumaki sa piling nila. They were a good person because of this verse. At ang tatay at nanay ko, I believe they are good persons. At pati biyanan ko, mahal na mahal ko po ang biyanan ko. Kailanman hindi ko sinaktan ng damdamin ang aking biyanang lalaki at babae. At ano po ang mangyayari if you are a good man? Ibalik po natin sa Psalms 112 verse 1. Nais ko pong ito inyong maunawaan sapagkat ang pera po ay hindi dadaloy sa iyo dahil nagtrabaho ka. Ang pera po ay pasusunod sa iyo ng Diyos dahil nagmamahal ka sa Kanya. Ulitin ko muli, ang pera hindi dadating sa iyo dahil nagtrabaho ka. Ang pera ay darating sa iyo dahil sumamba ka sa Diyos. Praise ye the Lord. Blessed is the man that feareth the Lord, that delighteth greatly in His commandments. Kapag ito po isinasabuhay natin araw-araw, ito lang po, sentruhin mo po itong dalawang ito at ano ang mangyayari sa verse 2. His seed shall be mighty upon earth, the generation of the upright shall be blessed. Seed, children. Generation of the upright. Kaya kung atin pong babasahin ng Biblia, si Solomon, pag lumalapit sa Diyos, alalahanin mo po ang katapatan ng aking tatay na si David sa iyo. At kapag ang mga lalaki ng Diyos sa Biblia ay nananalangin yung iyong pong katapatan sa iyong pangako kay Amang Abraham, kaya laging ipaunawa po ninyo sa inyong mga anak ang katapatan ng Diyos upang ang inyong mga anak pag nanalangin, Ama, nagtapat po ang tatay at nanay ko sa pag-iikapo at pagkakaloob at paglilingkod sa iyo. At ang tugon ng Diyos, alang-alang kay David, Solomon, kahit ka nagkasala, pagpapalain pa rin kita. That is favor. Amen po ba? Ulitin kong muli, hindi hanap buhay ang magbibigay sa atin ng iiwang pamana sa ating apo. Buhay na pakikipag-ibigan at pagsamba sa Diyos. Huwag ninyong papagurin ang inyong sarili. Napapagod ang katawan dahil hindi inuuna ang Diyos. Unahin mo ang Diyos. At ano ang mangyayari sa iyo kapag inuna mo itong dalawang gawain? Verse 3. Wealth and riches shall be in your house, and His righteousness endureth forever. So ano ang katibayan ng iyong pagyaman? Your righteousness. It's not your work. It's not your business. It's your righteousness. And what is righteousness? Daily worshiping the Father and the Son. Ano po ang katwiran? Araw-araw na pagsamba sa Ama at sa Anak. Ano po ang katwiran? Araw-araw na pagtitiwala at pagdepende.
Ang daigdig po, tatakutin ka. Kapag lumapit ka sa manggagamot, sasabihin niya, mamamatay ka na. Pero pag lumapit ka po sa Diyos, sasabihin niya, hindi ka mamamatay. Sapagkat gagamitin pa kita para ipahayag mo ang aking mga kabutihan sa ibabaw ng lupa. So doon po sa keeping your windows open, alisin mo ang lahat ng kinatatakutan mo sa iyong buhay. Hanggat meron kang takot, masisingitan ka ng kaaway. Kaya kung magsasanay tayong walang takot at paano mawawala ang takot, gawin mo ang takot sa Panginoon araw-araw. Kaya nga po ating unawaing mabuti, mahal na mahal ka ng Diyos, kaya kailangan ikay magugat. Sa Psalms 42 verse 1, kailangan ikaw ay magugat at maging malalim ang iyong ugat. As the hart or the deer panted after the water brook, so panted my soul after thee, O God. What is your soul? Ano ba ang iyong kaluluwa? Ang iyong kaluluwa ay ang iyong isipan, ang iyong emosyon, ang iyong will to decide to do. So, ito po yung kaluluwa. Kaya kailangan sa iyong kamalayan, ang iyong minimithi ay ang Diyos. So you are rooting. Ikaw po'y nag-uugat ng malalim. Amen po ba? So kailangang malalim ang iyong pag-uugat sa iyong buhay na relasyon sa Diyos. Walang pastor na makatutulong sa iyo. Walang sino mang taong magaling mag-ayunong makatutulong sa iyo. Ang tanging makatutulong sa atin, magpalipat-lipat ka man ng simbahan, walang magagawa yung simbahan, lilipatan mo kapag hindi mo ginawang tunay at una ang pagtitiwala ay sa Panginoong Hesukristo. Sapagkat ang Panginoong Hesukristo lamang makapagbibigay ng kaginhawahan ng buhay. Siya na nag-alay ng kanyang buhay. The Father is a giver. He gave His Son. Jesus is a giver. He gave the Holy Spirit. And the Holy Spirit is a giver. He gave wisdom. So let us be like the Father, the Son, and the Holy Spirit. Let us all be givers. Ang Diyos po ay napakabuti. At patuloy ang kanyang pagsasaboy ng kanyang kabutihan. Pero kailangan pong mag-ugat ka. Amen po ba? So paano ka mag-uugat sa salita ng Diyos? Magpakaalam ka sa salita ng Diyos. Isabuhay mo ang salita ng Diyos at yun ang pag-uugat at doon nagkakaroon ng karanasan at doon nagkakaroon ng tibay ang salita ng Diyos sa iyong buhay kapag naranasan mong nangyari ito. Ang pamumunga po, laging tatandaan po natin ang utos kay Adan nung siya'y likhain. Be fruitful. Nung lipulin ng baha ang lahat ng nilikha sa lupa, ang isda lang ang hindi nalunod ng baha. Naniniwala ba kayong isda lang ang buhay nung panahong yon? Why? Hindi mo kaya naisip kung bakit ang pinili ng Panginoon ay siyam na mangingisda na bihasa sa dagat? Hindi mo ba naunawaan na mas marami ang kayamanan sa ilalim ng dagat kaysa ilalim ng lupa? Sapagkat mas malawak ang dagat kaysa kalupaan. So ano po ang ibig kong inyong matutunan sa katotohanan ito tungkol po sa karagatan? Nais kong maunawaan ninyo on how to live like fish in the flood, in the water, kung paano tayo mabubuhay sa gitna ng tubig. Ngayon natin pong unawain. Ang pamumuhay po ay lubusang pakikipag-ibigan. Pakikipag-ibigan. Huwag kang titingin muna sa iyong pangangailangan. Isulat mo ang lahat ng pangangailangan mo at pag ikay nakipag-ibigan na sa Diyos, iyong i-declare yung iyong narinig sa Diyos. Sabihin mo na sa pangalan ni Jesus, bayad na yung iyong mga nakasulat na bayarin. Nangyayari po sa akin. Bawat buwan,
daan-daan libo po yung aking dinideklara na bayad na. Bayad ka na sa pangalan ni Jesus. Bayad ka na sa pangalan ni Jesus. At isa-isa pong paid, paid, paid. Dahil alam ko kung ano ang aking ipapahayag. So ang susi po ay pakikipag-ibigan sa Diyos at paglakad sa pagsunod sa salita ng Diyos. Yun po yung pag-uugat. Kaya kung makakakita ka sa furniture shop, yung mga pinutol na puno, nauupuan mo yung ugat ang sandalan, ang lalaki ng ugat, pero may mas maliliit pang ugat yun dahil malalim yung ugat na yun. Kaya kapag malalim ang iyong ugat, dumaan man ang sigwada ng masamang panahon, dumaan man ang taghirap, ikay nakatayo pa rin sapagkat ikay punong matibay na nakatanim sa gitna ng batis. Amen po ba? Kaya kailangan ikay nagugat at kailangan ikay may sariling bukal. Ako po may sariling bukal kaya hindi ako natutuyo. Sapagkat ako'y may sariling bukal. I have my own spring. At kailangan may sarili ka rin bukal. Amen? Para hindi ka matutuyuan kahit na ikay murahin. Minsan sa expressway, sa booth, minura ka. Sabi ko, Nino, narinig ko minura ka eh. Wala akong narinig ako. Sapagkat patay na ang aking laman. Kung narinig kong minura ako, bababain ko yun. Ganon po ako karahas nung araw. Binababa ko ang bus, kahit pulis, sinaharap ko yun at dinuduro pag mali sila. Pero ginawa ng Diyos na bingi ako dahil baka pa mag-rise up yung base character, ano po yung masamang ugali. Ayaw na ng Diyos ng ganon. Hello? Sabi ko, wala akong narinig. Hindi, minura ka eh. Hindi na bali, ikaw lang naman ang nakarinig. Ang mahalaga, hindi ko narinig. Kaya nga po ating unawaing mabuti. Magkaroon ka ng sarili mong bukal. Paano yon? Ako'y may sariling bukal. Kaya kahit hindi ko dala ang Biblia, ako'y umiinom dahil ako'y may sariling bukal. Sa John 4, ipakikita ko po sa inyo ang bukal. Sa John 4:14, ano po ang sabi ron? But whosoever drinketh of the water that I shall give him shall never thirst. Hindi mauuhaw ang sino man na iinom sa tubig na aking ibibigay sa kanya. So, saan manggagaling yung tubig? Sa Panginoong Hesukristo. But the water that I shall give him shall be in him a well of water springing up into everlasting life. Wow! Ngunit ang tubig na ibibigay ko sa kanya ay magiging bukal ng tubig na bubukal patungo sa buhay na walang hanggan. So ano po yung tubig na yun? Ano po yung bukal na yun? I-connect po ulit natin ang sabi po ng Psalms 119:11, I have treasured your word in my heart. So saan magkakaroon ng bukal? Sa puso. At ano yung bubukal mula sa puso? Yung salita ng Diyos na nasa iyong puso. Matthew 12:34. Kung ano ang nasa iyong puso, yun ang bubukal sa iyo. Hallelujah. O generation of vipers, how can you being evil speak good things? For out of the abundance of the heart, the mouth speaketh. So, iyo pong siyasatin ng istrikto. Ano ang nasa iyong puso? Dahil ang gagawin ng Panginoon ay yung maririnig sa iyo. Kaya unawain nating mabuti kung ano ang mayamang nasa sa iyong puso, yun ang lalabas sa iyong bibig. Out of the abundance of the heart, the mouth speaketh. Kaya yun pong bukal ng tubig ay ang salita ng Diyos. At kailangan ikaw ay magpakita ng tapang dahil ikaw ay nabubuhay sa katotohanan. At ikaw ay magiging matapang dahil sa banal na Espiritu
at sa salitang nasa sa iyo. So yung pong bukal sa simula ay, ang sabi rito ay, sa John 4:14, fountain pa lang yun, parang bago pa lang bukal. Naalala ko yung lupain ng aking lolo, nagsusupply yun ng 3 bayan. Napakaliit pong bukal yun, pero nung sakluban po yun ng reservoir, nagsusupply po yun sa 3 bayan, ng Tayabas, Lucena at Pagbilao. Napakalaki po ng isinusupply, pero maliit lang po yung water reservoir. At yung minanang lupa ng aking tatay ay meron din tubig. Nagsusupply naman sa buong Barangay Kamaysa, doon sa ating prayer mountain at pati sa resort area doon. At sumasabog po yung hose sa sobrang lakas po ng pressure ng tubig. Maliit po yung bukal, pero ang laki ng ibinibigay na tubig. Yung buong ilog doon sa Barangay Kamaysa ay galing doon sa maliit naming bukal. At kung ito ay nasa sa iyo, itong bukal na ito at dala-dala mo, itong bukal na ito ay dadaloy palabas at ang iyong sambahayan ay laging magiging sariwa dahil madidilig nung bukal ng tubig na nasa kaibuturan ng iyong puso. At habang ito ay ginagamit, lumalaki ang supply ng tubig. Amen? Sa John 7:37. Kaya nais ko pong ipaunawa na kapag naunawaan mo ang katotohanan ito, at nawa ito'y maunawaan mo, dadaloy po ang masaganang pagsama sa iyo ng Diyos. In the last day, that great day of the feast, Jesus stood and cried, saying, "If any man thirst, let him come unto me and drink." Ito po'y desisyon. Gusto mo na magkaroon ng sariling bukal? Desisyon po ito. Ano ang iyong gagawin? Lumapit sa Panginoon na may kakayahang bigyan ka ng bukal. Verse 38, "He that believeth on me, as the scripture hath said," so sasampalataya sa Kanya, "out of his belly shall flow rivers of living water." Out of his belly, that is our spirit, our heart, shall flow, hindi na po spring. Hello? Ano na? Rivers. Wow. Kaya yung namana namin na maliit na bukal, lahat ng palayan sa aming barangay ay binibigyan ng tubig. Because the spring become a river. At doon ako natutong maglangoy doon sa ilog na ang pinanggagalingan ng tubig ay ang aming bukal. Hello. Kaya nga ating unawain, out of his belly shall flow rivers, rivers, hindi po singular. Ang pinakamalaki pong tubig ay ang Amazon River o ilog. At galing po yun sa isang maliit na bukal. Sa Brazil po ito. Kaya nga ating unawain, pinauunlad ng Diyos ang bukal at magiging itong ilog sa iyong puso. Kaya nga ating unawain, kapag ikaw ay may sariling bukal, dahil sa ikaw ay malalim ang pag-ugat sa iyong buhay na pagsamba, buhay. So what shall I offer to you, O Lord? Sabi sa Psalms 116, what shall I offer to you, O Lord, for all the things that I have done to you? For all the things that you have done to me. I will pray as long as I have breath. So ang pinakamagandang offering sa Diyos, manalangin ka habang ikay mahininga. Kausapin mo ang Diyos habang ikay mahininga. Huwag mong tingnan ang iyong pangangailangan. Sapagkat pag tiningnan mo ang iyong kailangan, ikay mangangamba. Ang sabi ng Panginoon, kung ikay nangangamba, ilagak mo ang lahat ng kabalisahan mo sa Diyos. At ikaw ay pagmamalasakitan niya. At kung ikay may malalaking bayaran, ilagak mo ang iyong kabigatan sa iyong buhay. At ikaw ay susustentuhan ng Diyos ng panibagong kalakasan.
Marami pong Kristiyano sinasarili ang kanilang problema. Huwag mong sasarilinin, mamamatay ka ng maaga. The principle of the Holy Scripture is alive. Huwag mong sasarilinin ang iyong problema, ilagak mo sa Panginoon. Ilagay mo sa kamay ng Diyos ang nagpapahirap na sakit sa iyong katawan at sabihin mo, Panginoon, iniibig mo po ako. Unfailing love. Ano po ang ibig sabihin ng unfailing love? Ang unfailing love po, hindi matatapos, hindi titigil, hindi hihinto. Amen po ba? Kaya sasabi sa 1 Corinthians 13, love remaineth. Hope and faith will cease and fail and stop, but the love of God will continue on and on and on and on forever. My strength is the love of God. My life is the love of God. Ang aking buhay ay ang pag-ibig ng Diyos at ako'y nakapagpapatuloy lamang dahil sa pag-ibig ng Diyos. At kung hindi mo na po ako gamit, pwede na po akong mamatay. Pero gamit pa raw ako, sabi ng Panginoon. Kaya nga ating unawaing mabuti, the unfailing love of God. Sa 1 Corinthians 13, verse 8. Ipakikita ko lang po sa inyo ang unfailing love of God. Love never fails. Ano po ang ibig sabihin? Hindi hihinto. Love will never stop. Love will never cease. Prophecies fail. Tongues cease. Knowledge vanish. So, hindi ka po titingin doon sa mga nawawala. Ano ang nawawala? Prophecy. Ano ang titigil? Pagsasalita sa ibang wika. Ano ang mawawala? Vanish away? Kaalaman. So, prophecy will fail. And then, tongues will cease. Knowledge will vanish away. Ano ang sabi sa verse 9? For we know in part and we prophesy in part. Bahagi lang po yung ating magagawa sa mga prophecy and knowledge. Sa verse 10. But when that which is perfect is come, hallelujah. When that is perfect is come, please take note what is the perfect that will come to you. Ano ba yung sakdal? Ano ba yung ganap na darating sa ating buhay? Then that which is in part shall be done away. So, mawawala yung mga bahagi lang at tayo ay mapupuspos ng kasakdalan at kapunuan ng perfection ng Diyos. And what is that one thing that is perfect? Sa verse 11, when I was a child, I spake as a child, I understood as a child, I thought as a child, but when I became a man, I put away childish things. Magiging tunay na lalaki at tunay na babae ang isang tao kapag nasa kanya yung perfect. Mawawala ang childishness. What is childishness? Minsan nasa simbahan ka at maraming panahon wala. That is immaturity. That is childishness. And why is it that there is childishness and immaturity? Because the perfect love is not received by that person. Sapagkat yung perfect love na yon ay hindi niya tinangkilik. At kapag hindi mo tinangkilik dahil hindi mo alam na ang kailangan mo lamang ay yung unfailing love, yung perfect love of God, mawawala ang lahat ng iyong katatakutan. Hindi ka matatakot sa kamatayan. At pag hindi ka natakot sa kamatayan, hindi ka na matatakot sa kahirapan, hindi ka na matatakot sa mga suliranin, sapagkat ikaw ay ginagabayan ng ganap at sakdal na pag-ibig ng Panginoong Jesus. Glory! Ang sabi sa 1 John 4:18. So na-establish po natin na tayo ay nagugat, na tayo ay may sariling bukal na naging ilog. At ang sabi po dito sa 1 John 4:18, there is no fear in love. Kaya kung may ang pag-ibig ng Diyos ay nasa iyo, hindi ka matatakot na hindi mo mababayaran ang iyong utang. Hindi ka matatakot sa anumang sakit at karamdaman. Kaya pag may takot ka, there is no perfection yet in your life.
There is no fear in love, but perfect love casted out fear. Perfect love casted out all fear. And what is that perfect love? And who is that perfect love? And the perfect love of the Father is the Son. Because fear hath torment. He that feareth is not made perfect in love. He that feareth is not made perfect in love. Kaya pag may naramdaman ka sa iyong katawan, sabihin mo, Diyos ko, magkano bang offering ang ibibigay ko? Hello. Nung mamamatay na ang aking asawa dahil sa toxic goiter, hindi na po siya makakakibo. At sabi niya, dalhin mo na ako sa ospital. At punta agad ako sa veterans, nung may veterans pa noon. Sabi ko, ikukuha ko pong appointment ang asawa ko. Nagtuturo po ako na ang dakilang manggagamot ay ang Panginoon. At umuwi ako at ang sabi niya, hindi na ako magpapa-opera. Nakakuha na ako ng appointment. Hindi na. Dahil sabi ng Diyos, yung ipagpapa-opera ko, i-offering na lang sa Rex Humbard Ministry. Sigurado ka ba ako na narinig mo sa Diyos yan? Sabi niya, kaya yung buong pang-pa-opera niya, dinala ko agad. Hindi ako nag-atubili, mabilis akong sumakay ng bus papunta sa Rex Humbard Ministry. At yung lahat ng pampa-opera, ibinigay ko. Since then, hanggang ngayon, wala na yung traces ng goiter. Hindi hinawakan ng kamay ng tao. At minsan naman, may listener pager pa noon. Please come. Please come. We need your prayer. At ako na may pumunta, ano po bang kailangan? Sinalubong agad ako nung nanay. Ito ang 30,000, pastor, para sa iyong ministeryo. That was 1994, October 28. Pakipray lang, baka sakaling gumaling dahil lahat ng leaders nakakilala namin, nagpray at mamamatay na ang aming anak. Baka may mangyari pag ikaw nagpray. Ito ang 30,000. No question asked, pwede ka pong umuwi pagka panalangin. Ninervyos ako. May 30,000 ako, baka mamatay pagka panalangin ko ito. Pero alam mo, on that day, pinagaling ng Diyos. At yung 30,000 ginawang 150,000. Kaya nais ko pong ipaunawa, ako'y may karanasan sa kapangyarihan ng Diyos at nung 2 magkasunod na taon na ang aking asawa'y dinugo for 30 days nung first year, nung second year, 35 days, tinanong ko ang Diyos, Panginoon, napagaling mo po sila, paano itong asawa ko? Pagagalingin ko rin. Kailan po? Maghintay ka. At kami po ay nagtiwala. At kusa pong huminto yung pagdurugo. Nung siya'y mamamatay na. At ako'y umiyak sa Diyos. At nung 2 taon, dahil talaga pong ang Diyos ang dakilang manggagamot. Talagang ang Diyos po ang dakilang manggagamot. Talagang ang Diyos po ang dakilang manggagamot. Kaya nga sabi ng banal na Espiritu sa akin, ituro mo, ipagmalaki mo na ang dakila ang Ama at ang Anak at matuto silang sumamba at manampalataya sa Ama at sa Anak. Yun ang order sa akin ng banal na Espiritu. At sino ako para suwayin ng banal na Espiritu? Ako'y nabubuhay lamang dahil sa kanyang patnubay. Ako'y nakapagtuturo lamang dahil sa mga aral na kanyang inilalagay sa aking labi. Ginigising niya ako pag madaling araw at pag minsan, pagtayo ko dito sa kanya, ibibigay ang mensahe. Nais ko pong ipaunawa ang pangatlo. Kailangan pong ikay laging may ulap sapagkat ang ulap po ay sumasama kung araw sa mga Israelita sa ilang. Kapag sila ay nasa matinding sikat ng araw, tinatakpan at linililiman sila ng ulap. Kaya kailangan laging may ulap sa iyong ulunan, amen, na hindi ka masasaktan ng mga nakakakanser na epekto ng ultraviolet rays ng araw. Kailangan ikaw ay laging nasa lilim ng ulap ng Panginoon. Hallelujah! At ang sabi ng James 5, James 5, 3:14. Dito po tayo magtatapos at nais kong maunawaan mo na kailangan kay may ugat, kailangan kay may bukal upang ito'y maging ilog at kailangan kay may ulap araw-araw. Amen. Hallelujah. At ang sabi po, but if you have bitter envying, alisin mo yung kapaitan sa iyong puso, alisin mo yung pagkainggit mo sa iyong mga kamag-anak at mga kaibigan.
If you have bitter envying and strife, alisin mo yung nakalilitong gulo sa iyong puso at isipan in your hearts. Glory not and lie not against the truths. Kaya alisin mo yung sama ng loob. Alisin mo yung anumang pagkainggit sa iyo. Darating ang iyong panahon, mas mayaman ka pa kaysa kinaiinggitan mo. Sa verse 15, this wisdom descended not from above, but is earthly, sensual, devilish. Pero ang aking sinasabi ay James 5:14. Bagamat ito'y kailangan din. Amen. So banal na espiritu po ito dahil hindi narinig ni Rhodes na 5:14. Is any sick among you? Let him call for the pastors of the church and let them pray over him, anointing him with oil in the name of the Lord. Basta pag binahirang ka ng pastor ng langis, maniwala ka, hindi yung pastor ang nagpapagaling. Ang Panginoong Hesukristo na nagutos. Amen. Kaya maraming hindi gumagaling pambihira si pastor, hindi yata nagayunong pambihira, at hindi ako. Ang sabi rito, pahiran mo ng langis ang may sakit at bahala ang Panginoon pagalingin yung may sakit. Amen po ba? At ano ang sabi sa verse 15? And the prayer of faith shall save the sick, and the Lord shall raise up. And if he have committed sins, they shall be forgiven him. Then verse 16, nais kong makita ninyo kung paano uulan sa inyong buhay. Confess your faults one to another and pray one for another that you may be healed. The effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. Verse 17, Elias was a man subject to like passions as we are, and he prayed earnestly that it might not rain, and it rained not on the earth by the space of 3 years and 6 months. But when he prayed, sabi sa verse 18, umulan. Kaya nais kong inyong mauna, and he prayed again, and the heaven gave rain, and the earth brought forth her fruits. Kaya nais kong inyong maunawaan, let your root grow deeper and deeper and deeper and deeper, and let the spring mightily spring out from your heart. And it will be a river because your children will be affected by that spring. And then, cloud. Pag sinamahan ka po ng ulap, uulan. At ang sabi ng Diyos kay Zechariah, sabihin mo sa aking bayan, no worship, no rain. No rain, no fruits. Hello? So no worship, no rain. No rain, no fruits. Kung hindi mo sasambahin ang Diyos araw-araw, hindi ka yayaman. Kung hindi mo sasambahin ang Diyos araw-araw, hindi ka lulusog. Kaya, sa kabuuan, the unfailing love of God, ang walang tigil at walang humpay na pag-ibig ng Diyos ang bubuhay sa atin. Magpakaalab ka sa Diyos. So manalangin po tayo at ating angkinin ang salitang iyong narinig. Banal na Espiritu, hayaan mo na ang mga salitang ito'y maging buhay sa puso at isipan ng bawat isa. At hayaan mong ito ay magdulot ng napakagandang mga pagpapala at mabungang mga himala. Pagpalain mo ang bawat isa at maluwalhati ang banal at dakilang pangalan ng Ama sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. At ang lahat ay nagsabi ng Amen. Hallelujah. Kaya't kung meron po dito na hindi pa born again, hindi pa isinusuko ang kanyang buhay sa Panginoong Hesukristo, mangyari lamang kung tumayo at tayo ay mananalangin para sa inyong kapanganakang muli. Lahat po ba ay born again na? Salamat at halika. Ayan, halika dito sa harapan. Hallelujah. Palakpakan po natin ang Diyos sa isang kaluluwa. Anong pangalan mo, anak? Ana. So, Ira. Gusto mong tanggapin ang Panginoong Hesukristo? Isusuko mo ang buhay mo sa Panginoong Hesukristo? Ito lamang ang iyong laging titingnan. Uunlad ang iyong buhay mula ngayon. Amen. Ikaw ba'y dalaga? Ano? Dalaga ka. Oh. So, ano ang gusto mo? Magkaasawa ka? Oh. Opo, ayan. So, ngayon sabihin mo, Ira, sabihin mo, Jesus. Sabihin mo, Jesus, sinusuko ko ang aking buhay sa iyo. At tinatanggap kita na aking sarili at personal, tagapagligtas, Panginoon at Diyos. At mula sa sandaling ito, puspusin mo ako ng iyong Espiritu.
Salamat sapagkat ako'y naging anak ng Diyos ngayon. Salamat, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Panginoon, pagpalain mo po si Ira. Kasihan mo siya ng panibagong kaginhawahan sa buhay na kanyang natanggap. Siya po isa ng bagong nilalang. Wala na ang dati at pawang bago na. Kaya't maranasan niya ang iyong paglingap sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. God bless you. God bless you. Praise God. So gawin po natin.